So kung diabetic ka, nagko-control ng sugar, bibigyan ko lang ng importansya yung meal planning. Pag nagmi-meal planning kasi kayo, napaplan ahead yung kakainin nyo, nakakaiwas kayo sa mga decisions na hindi maganda. Walang plano na pagkain, saan ako kakain ngayon? Doon na lang sa mabilis. Doon ka So, mapapahamak eh. mapapahama ka. Kakain ka na ngayon ng fast food. Tama. Ang daming masasarap sa mga na-mention niyo, sir. Ang portioning kasi nito, para mapadali din kayo, sa plato nyo, lagyan nyo ng percentage, 50% dapat gulay, 25% yung kanin, 25% ulam. Ang pinakamahalaga po kapag nag-manage ng sugar na diabetic or pre-diabetic pa lamang is yung Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang bagong episode ng Medico.ph. Ako si Glenn and excited ako dito sa episode na to. Kasi sa mga nakaraan na discuss na natin yung mga diabetes, kidney disease, heart disease, and sabi nga ng medical director natin si Doc Anthony, so lahat yan lifestyle ang pinanggagalingan for the most part eh. And syempre nagbigay na kami ng maraming advice kung ano yung mga dapat supplements, dapat kainin, and whatnot. Pero ang hindi pa namin nagagawa dito, hindi pa nagawa ng maraming ibang health-related na YouTube channel, sabihin sa inyo exactly ano yung healthy na pwede niyong kainin araw-araw. Meaning from breakfast, lunch, and dinner. Ano eksakto tsaka gaano karami yung healthy pwedeng kainin. And happy to say, buti na lang nandito ang ating board-certified and licensed nutritionist and dietitian, si Mr. Mark Decente, na magbibigay sa inyo ng sample meal plan para sa mga kababayan nating diabetic. So, pang isang linggo po to na kung ano yung mga kakainin nyo para siyang program. Typically, kailangan mo ng consultation sa isang nutritionist para makakuha ng ganitong meal plan. Pero first, dito sa medico.ph, ibibigay namin sa inyo ng libreng-libre. Collagen supplements. Habang tumatanda, mas madaming lumalabas na sakit sa katawan. Ang mga pananakit sa leeg, balikat, kamay, likod, tuhod, at iba pang tinatawag na joint pains. Kung hindi maaagapan, maaari itong lumala at maaka-apekto sa araw-araw na pamumuhay. Kaya ang payo ko sa mga chronic joint pains, mag-take ng collagen supplements. Tumutulong ito panatilihing maganda ang kalagayan ng joints para mabawasan ang pananakit at iwasan ang paglala. Bonus pa, nakakabata pa ng balat, buhok at kuko ang collagen. Kaya pag regular ang pag-iinom, ramdam ang panunumbalik ng ganda at sigla ng katawan. Pero syempre, di lahat ng collagen ay pare-pareho. Kung hanap ninyo ang pinakamabisang klase, pumunta lang sa store.medico.ph sa inyong mga browser o hanapin sa Google. Maaari ninyong i-click ang link sa description. Dito, ma-order ninyo ang collagen supplements, glutathione, vitamins at herbal supplements na rekomendado namin. Tandaan, store.medico.ph para sa original at ubod ng bisa na collagen. Sir Mark, kayo na pong bahala. Thank you, Sir Glenn. So, umpisahan na natin kung paano po ba mag-meal plan or paano gawin yung pagkain ng isang diabetic people. For example, bagong diagnose ka ng diabetes, hindi nyo alam gagawin. Sabi ng doktor nyo, kumain ka, magbawas ka ng sugar, bawasan mo yung kinakain mo, magpapayat ka, and so on and so on. So, bilang nutritionist at isang diabetes educator, ang pag-control ng sugar o pagiging diabetic ay medyo complicated sa una. Kasi, paano nga ba natin i-control yung sugar sa pamamagitan ng pagkain? So, ito po yung mga halimbawa, no? So, una, meron po tayong naka-flash dyan na Monday to Sunday na example lang ito kasi ito po ay prescribed na mababa talaga sa sugar or mababa sa glycemic index. Okay? And before po ako ulit mag-move forward dito, ang pinakamahalaga po kapag nag-manage ng sugar na diabetic or pre-diabetic pa lamang is yung meal timing. So, kailangan yung timing ng pagkain nyo po, scheduled na hindi ka madaming kumain sa gabi. Okay. So, dapat the lighter pag lumilipas yung araw. So, So, heavy yung- meal sa morning hanggang lighter sa gabi. So yung after 6 pa lang ang sinasabi nila may katotohanan. May sila. katotohanan yun. Kasi, kapag nag-heavy dinner ka sa gabi,
at maraming carbohydrates, magsasuffer ka sa morning. Mm. Magsa-spike yung sugar mo kasi naturally maglalabas ng insulin, magsa-spike din yung cortisol mo. Mm. Kaya marami sa atin nagtataka, ba't ang marami nagigising sa umaga, ang taas ng sugar, nahihilo, nag-test. Ayun po. So, napaka-importante po ng meal timing po. So, dapat the morning pa lang magtrabaho na si pancreas Mm. na i-burn yung mga sugar nyo. Mm. So, ito po yung gagawin nyo habang sinasabay yung meal plan. Okay. Okay? So, sa meal plan po, Monday, meron tayong breakfast. Pwede po yung mga wheat bread or brown bread kung mahilig kayo sa tinapay. Tapos pwede nyong palamanin ito ng, ito kasi traditional, unsalted peanut butter. Okay. Tapos kung gusto nyo ng medyo may keso, ang pinaka-healthy pong cheese ay cottage cheese. Cottage cheese. Oo. Hindi natin sinama yung mga chocolating spread, no? Kasi nga Mm. matamis yun. Taas Or yung yema sugar. spread, mataas yung sugar. Patay tayo dyan. Natay tayo dyan. So, yan po yung pinaka-typical nyong Monday na example. Gaano karami, Sir Mark? Isang Pwede. piraso lang. Isang piraso lang. Yan, Oo, ah. isa or 2 piraso. Depende sa Mm. body weight mo. Kapag medyo malaki kang tao, of Okay. course, bitin sa'yo yung isa. Mm. Pero pag kasing laki lang kita, or manipis ka lang, Mm. isa, pwede na po yun. Kasi, meron ka pang apple. Makakala nila, pwede yung yung kalahating tasty. Ay, Palamanan mo lahat. ayun, ano na yun, no? Talagang spike na yun. Ah, Tapos meron kang isang choice ng prutas, and ang nilagay ko po dito is apple. Apple. Actually, gusto rin ni Dr. Soyan, friendly daw sa diabetes. Oo, siya. yan ang kung tatanungin ng apple, siya yung pinaka-safe na pagkain sa prutas. Yo. Napaka-neutral, no? Mababa sa sugar. Then, sa lunch, instead of white rice, pwede kayo mag-brown rice. Okay. For diabetic, yan po yung nire-describe ko. Or, kung kaya nyo naman ng resources, pwedeng quinoa, shirataki. Mm. Okay? And sa ulam nyo po, isda tayo, pwede kayong mag-pan-seared ng tilapia. Tilapia. Okay. Okay? Gaano kadami? Kahit isang palm lang po. Depende sa palm nyo. Mm. So, marami yun, ha? Palm size. Then, sa rice po, pwede yung 1 cup. 1 cup. Okay. Then, may gulay ka ng sauteed or ginisang spinach or mushroom. So, Sarap yun. 1 cup. Okay. Ang problema sa dami kasi ng cups or quantity, hindi natin masasabi sa lahat ng individual. Mm. So, ang advice ko dyan, depende kung ano yung gutom nila. Basta wag kayong magpapagutom. Yung parang kumain ka na bitin, Mm. kawawa yung acid mo nun, stomach. So, kung diabetic ka, nagkakontrol ng sugar, unahin nyo po yung quality ng pagkain, yung mga sinasabi ko ngayon. Okay. Yung cup kasi, madali na lang yun eh. Portionin mo lang. Okay? Then, sa kinagabihan, rice ka pa din. Brown rice or your own choice of rice. Mm. Pwede ka mag-lean pork, stir-fried with garlic, onions, or bell pepper. Okay. Tapos, Sir Mark, paggabi itong dinner, sabi mo mahalaga yung timing. Mga anong oras to? kung typical kayo na morning na nagigising ng alas 6, 6 din to ng gabi. Mga 5 to 6. Pero kung nagigising ka ng mga 9 to 10, adjust mo lang ng onte. Mm. Mga 8, 7. Okay. Pero tama kayo, no? Maganda na 6 to 7 yung dinner. Mm. Para pagtulog, hindi na kahiga agad after kumain. Oo. Okay. Then, may kangkong kayo sa kangkong. Ayun. Okay. Tapos yung snacks nyo po, very optional. Ito kasi snacks kasi, ang purpose nito, magkaroon ka ng in-between snacks sa meals in case na magutom ka. So, pag nagutom kayo, pwede kayo kumain ng wheat crackers. Pwede nyong lagyan ng onting unsalted uli na peanut butter o butter. Pero, tama, di ba, Sir Mark, kung pwedeng iwasan na yung snacks. Oo. Mm. Kasi lalo na kung hindi naman kayo gusto. Okay. Kasi the more nakakain ka, syempre, mapaprocess yun as sugar. Okay. Okay? So, the next day, meron tayo example ng breakfast. Ito po, pwede nyo ito i-rotate, i-shuffle. Kung ano pong gusto nyo, nagbigay lang ako ng mga pagkain para po magkaroon kayo ng idea ano yung pwede nyong ihain. Kasi, bibigyan ko lang ng importansya yung meal planning. Pag nag-meal planning kasi kayo, napaplan ahead yung kakainin nyo, nakakaiwas kayo sa mga decisions na hindi maganda. For example, walang plano na pagkain, saan ako kakain ngayon? Mm. Doon na lang sa mabilis. Doon ka So, mapapahamak eh. mapapahama ka. Mm. Kakain ka na ngayon ng fast food. Tama. Pero if naka-plan na yan sa utak nyo, na ito yung kakainin nyo for the rest of the week or rest of the month, Mm. at pwede kayong mag-meal prep, medyo ibang usapan yun, medyo detalyado kasi yung meal prep, no?
Prepare ka, ref mo. Yun po yung mga benefits nito. Then breakfast po, avocado or other choice ng fruits. Pwede Super po food yan. yan. Tapos pwede po yung classic scrambled egg with tomato. Hindi Diba? naman kailangan dahil diabetic ka, hindi naman sarap ang makakain mo. Yes. Ang daming masasarap sa mga na-mention niyo, sir. Masarap pa rin to kasi kahit diabetic ka tapos walang lasa, walang gana. So, Depression na maghanap ka, abutin mo doon. depression naman naabutin mo, lalo kang magkakasakit. So, masarap pa rin naman to. Then sa lunch, with your rice, pwede yung chicken breast, Okay, sarap. di ba? Teka, paanong luto? Kahit ano lang, air fried, Okay. pan-seared. Alisin ba yung skin, Sir Mark? Oo, alisin nyo na yung Okay. skin. Ito naman masarap. Yun yung masarap. Hindi to fried chicken. Okay. Oo, medyo healthy na medium, ano lang. Ito, ampalaya, marami may gusto nito. Ako hindi. Meaning na maraming gusto, maraming ayaw. Oo, sarcastic. So, ampalaya with sitaw, okra. Ayun, pwede pa. So, napapansin nyo, no? Ang portioning kasi nito, para mapadali din kayo, sa plato nyo, lagyan nyo ng percentage, 50% dapat gulay. 25% yung kanin, 25% ulam. Okay. Diba? Ganun lang kadali talaga pag nagda-diabetic planning. Then sa gabi, meron kayong beef naman. Lean beef. Parang salpikaw, garlic and onions. Tapos may broccoli. Oh, panalo yun. Panalo. Masarap to kasi, syempre, pag gumagawa ko nito, feeling ko ako di kakain. Ha, let's go. Di ba? Tapos sa snacks po, of course, walang kamatayang boiled saba. Diba? May mga ibang tao ayaw ng saging na sabay. Diba? Oo. Ako okay sa akin. Pero pag diabetic ka kasi, ito yung Yun na pinaka-best mo. Okay. Saba. Wag lang lagyan ng sweetener, sago. So, wag mo naman gawing banana Q. Wag na yun. The next day po, pwede kayo magpandesal. Pwede bang with malunggay, sir? Pwede. Let's Ang dami ng ano niyan. Ang dami na nagbebenta. Then, peanut butter pa rin. Kasi the next day naman na to. So, para sulit yung resources nyo, no? Sa ulam naman, beef din. Beef cube, lean beef. So, napapansin nyo, laging lean yung cut. Stir-fried nyo with garlic pa rin, pero with cabbage, pechay, or bok choy. Tas onting patatas. Okay. Ang sarap pa rin, di ba? Masarap pa rin, sir. So, balik tayo sa isda. Sa kinagabihan po ito ng Wednesday. Grilled. Bangus. Sarap yun. Pwede yan sa diabetic. Lagyan nyo pa rin ng ampalaya. Simula nung kahapon kung gusto nyo pa rin ng gulay. No. Okay? Tapos sa snacks po, pwede po yung papaya. Papaya slices. Hindi masyado. No? Hindi ka, si sir, no? Pero Pero pag pwede pa diabetic ka na, kailangan sigurong Pwede yan. tiisin. Oh. Papaya is medyo mababa din naman siya sa sugar. Pwede po ito. Okay. Then, halfway na tayo sa week. Sa Thursday, meron tayong tofu, Sarap yan. scramble, sa may itlog, Sa breakfast to, no? sa breakfast, na may onion, tsaka tomato. Oh, panalo. Tapos apple, or other choice ng fruit. So, napapansin nyo po, sa mga prutas, hindi ko po nire-recommend yung mangga, pineapple, watermelon, grapes. Kasi pag diabetic ka, causes to ng spike sa sugar. See, sir. Diba? Ito mga common tropical fruits to sa atin. Kahit green mango, sir. Kahit green mango, medyo pwede naman yun. Pero hindi ata siya maganda pag-almusal. Kasi Oo, sa tiyan. mga nasimchan mo. Mga no? simple Okay. mo, no? Pero sa snacks, pwede yun. Okay. Sa lunch naman, meron ka uling lean pork naman. Tapos mag-stir fry ka uli ng any choice ng green vegetables na gusto mo. So sa vegetables kasi, nothing to be specific dito. Kasi wala naman silang sugar. Tapos pwede nyong i-mix up anong gusto nyong luto na gulay. Sabi mo rin sa isang episode natin, basta green yan, madahon, good yan. No? So, Oo. Lalo na yung mga cauliflower, broccoli, pechay, ganyan siya. Sa gabi naman, chicken ka uli kasi iniikot po natin yung pagkain nyo, no? Kasi chicken ka nung the other day. So, bale, meron kang chicken na partnered with tofu. Pwede nyong gawing air fry, pan-seared. So, yan yung pinaka-typical diet natin. Then, sa hapon, ito medyo healthy to. Carrot stick with hummus. So, kung gusto nyo ng hummus na sausawan or bumili kayo ng sausawan, pwede po yan.
Sarap po yan. Mediterranean na food yung Mediterranean food yan. Mm. So, mayaman din yan sa sustansya po, no, sa mga probiotic. Then, syempre, magsasawa ka din sa morning, Friday tayo, magsasawa ka sa tinapay, walang kanin. So, pwede ka mag-roll oats. Yung Kasama yun sa diabetic. Tapos, lagyan nyo ng low-fat milk. low-fat milk. Nabibili sa grocery to. Bibili sa grocery. Okay. Any choice ng low-fat milk or sugar-free milk kung ano pa yung gusto nila. Tapos, saging. Wag lang yung sobrang ripe. Okay. Teka, Tama ano lang. itsura ng saging na hindi sobrang ripe? Yung wala pang itim-itim. Oh, okay. Medyo may green pa kalahati. I see. Parang mahirap tayo nito. Pero kahit yung Pero kahit hindi saba, o saba kailangan. kahit hindi saba, Okay. kahit latundan or lakatan. Okay. Then sa lunch po, sinigang na bangus or any choice ng isda na gusto nyo na sinigang, pwede pampano, ayun yung mga masasarap. Then lagyan nyo ng kangko. Kasi nasa sinigang naman or labanos. Okay? Then sa gabi, stir-fried ulit ng lean beef. So, ang pwede nyo gamiting oil, olive oil kung gusto nyo iprito yon or coconut oil. Yung canola oil, sir. Sa canola oil kasi, nag-agree naman kami ni Docso na mas better pa rin yung coconut oil. Coconut oil. Kasi yung canola, di ba, seed oil, Oo. processed, manufactured. Ang dami kasi nagtatanong sa comments eh. So, in behalf of them, tinanupan na. Oo. So, mas better pa rin in general. Although, canola hindi maiwasan, mas mataas lang talaga yung benefits ng, tsaka risk, or less risk ng coconut. Okay. Okay? Meron tayong steamed green beans, tsaka carrots. Then, snacks tayo, pwede po ang unsalted trail mix. So, sa mga mahilig ng peanuts, assorted nuts, pwede po yung trail mix na unsalted. So, meron po nabibili niyan. Bakit lagi kong sinasabi na unsalted? Kasi too much salt, pag diabetic ka, pwede rin maapektuhan yung muscle weakening, dehydration. Mahalaga po yung hydration, mahalaga yung magandang muscle, mahalaga yung kidney kapag diabetic ka. Okay. Okay? So, weekend. So, ang dami tatanong, sir, pwede ba ako mag-cheat day? So, pwede ba tayo mag-cheat day? As a human person, ramdam ko kayo, kasi hindi naman ako diktador, no? Didiktayin ko yung bagayan nyo. Cheat day, basta yung cheat day mo, hindi na nasayang yung dinayet mo nung Monday to Friday. Ano ibig sabihin ko? Nag-cheat day ka, pero yung kinain mo parang baliwala yung ginawa mong sacrifice sa Monday to Friday. So meaning, lunch and dinner, breakfast, puro ka na fast food, puro ka na pastries, wag naman ganun. Tapos gabi, nakipag-inuman ka pa. Oo, wag naman ganun kasi for sure, may invalidate kasi yung ginawa mong sacrifice eh. Di ba? Totoo Tapos yan, baka sir. mawala ka na naman sa routine. Oo nga. So pag nag-cheat day ka, make sure na limited pa rin. Actually, sobrang tama nun, Sir Mark. Kasi, after a few days, masasanay ka, di ba? Magkakaitim ka na. Tapos, pag bigla kang sumit, tapos winalwal mo, ang hirap bumalik dun sa kapinuan pagkatapos. Oo. So make sure na controlled pa rin. Kasi ang pinaka maganda naman pag nag-meal plan ka, yung habit na bibuild mo eh. Totoo. Ang sabi ng iba, hindi na nila hanap yung favorites nila. Ganun. Nagkakaroon na sila ng sense or awareness doon sa pagkain na hindi talaga to for me. So, yun naman yung maganda kapag kumakain ka ng healthy foods. Actually, ang napapansin ko rin sa mga nakaka-maintain, Sir Mark, lalo na ito, medyo low sugar ito, di ba? Pagkatapos nilang maka 1-2 weeks ng ganyan, pag bumalik sila, kumain sila ulit ng tsokolate o ice cream, sobra na daw tamis sa panlasa nila, Sir Tama. Mark. Hindi na nila makain. So, yun, nakakatulong mag-build ng good habits, di ba? So, para kang na-refresh nun. No, Kumbaga, parang yung tolerance mo, na-reset. No, Na-reset. So, totoo yun. Totoo naman yun. Ang maganda naman dito, hindi naman kailangan perfect. At kapag nagkamali ka, hindi mo nakain to, okay lang. Ang mahalaga, be consistent para tuloy-tuloy pa rin yung pagiging healthy mo. Sabi nga ni Dokso, pag nadapa, bangon muli. Oo, ganun lang naman talaga eh, di ba? Anong choice mo, no? Move forward. Yes, sir. Then sa weekend, eto medyo siguro masarap to tsaka medyo rewarding. Okay. Greek yogurt with onting diced mango. Okay. Sa wakas, yung Half mangga. part, oo, di ba? Kasi mangga sa Pilipinas eh. Oo. Pambansang prutas yan eh. Oo, 1/4 cup lang. Okay. Okay? Tapos pwede nyo lagyan ng chia seeds. So alam nyo yung chia seeds, no? Meron tayong content niyan. So alam nyo na yung benefits.
Favorite dessert po ito ng wife ko, yung yogurt na may chia seeds tsaka mango. Sobrang sarap daw po sa di ba? healthy fat. Nilagay ko yan. Mm. Then, of course, lunch, your choice of rice, brown rice, shirataki, quinoa. Tapos, chicken thigh naman. Yun. Pero Grilled? pwedeng grilled. Okay. Yeah. Pero skinless, no sir? Pero skinless. Kung kakain ng skin, okay lang, onte. Konti lang. Para mapagbigyan lang. Tapos, may masarap kang sauteed na bell pepper tsaka carrots. Uy, panalo. Then, sa gabi, meron ka uli lean pork. It depends on you. Pwedeng grilled ulit. Stir-fried mo with sitaw and garlic. So, very plain and simple lang naman eh. Hindi naman kailangan And lighter talaga pag dinner, no? So, lighter talaga pag dinner. Wala nang other Papansin nyo, no? Wala yung typical dessert dito. Wala yung beverages na hinahanap nyo. Or cake, pastries. Ganyan po talaga pag diabetic. Pero, sabi ko nga pag cheat day nyo, By the way pala mga kababayan, yung mga gustong magkonsulta kay Sir Mark, pwede ang online consultation, pwede rin naman yung physical na magkikita talaga kayo in person. So, sa mga gustong mag-consult sa isang licensed na nutritionist and dietitian, Sir Mark, paano po kayo marireach? kung may karagdagan tanong or gusto po magpa-consult or kailangan ng services ko, pwede nyo po akong i-email sa vicentemark.18@gmail.com or pwede nyo po akong i-text or tawagan sa 099-555-1292. Okay, so super dali po, very responsive si Sir Mark. Minsan nga kahit nagtatanong lang ng mga health questions sa kanya, bibigyan pa rin niya ng panahon eh. Pero hinay-hinay lang syempre. Marami ring pasyenteng tinutugunan si Sir Mark. Pero kung gusto niyo magpa-schedule ng online or in-person consultation, nandyan po lagi si Sir Mark para tumulong. Maglagay kayo ng cheat day pwedeng sa gitna or dulo ng week, nakakain lang ng pinaka-favorite nyong dessert. Then sa hapon, pwede po yung kamote. Kamote. Kung gusto niyo. Oh, hindi kamote rider, ha? Kamote the root crop. Boiled sweet potato. Okay. Then sa Sunday po, pwede rin po yung boiled sweet potato din, tas melon. Okay. So yun yung mga example nyo ng breakfast. Then sa lunch, balik ulit tayo ng lean beef garlic stir fry with broccoli. Sarap. So broccoli or cauliflower. Masarap to. Then sa hapon, pwede kayo mag-isda uli, bangus, or seafood na healthy, hindi masyadong malansa, natanggalan yung lansa, pwedeng luto ng shrimp, or mga mussels, clam, pwede. Pwede pa rin. Pwede pa rin. Clams. Okay. Kasi isang beses mo lang naman kainin ng isang linggo eh. Kahit medyo tumataas yung iba mong laboratory, pinapayagan natin yan. Then sa snacks po, pwede kayo magtinapay with your own choice of palaman. Okay. So, dito pwede niya may chocolate ng konti? Hindi Oo. pa rin. Pwede. Cheat ka na talaga ngayong Sunday, sir. Pwede kasi feeling natin pag Sunday, reset ka, 'di ba? Pahinga ka, lalabas kayo sa with family. So, for sure yung magiging cheat day niyo pag pumunta kayo ng mall, kumain kayo sa labas. Actually, after magsimba, muna, banding ang family, no, sir? Tsaka ang pinaka-effective po talaga, pag sinusunod yung diet, is to test kung anong effect sa'yo. Is journaling. So, paano ginagawa yon, sir? If meron kayong Precure or yung monitor test, na pwedeng traditional Precure or yung lalagay na blood glucose monitoring dito, after nyo kumain ng isang certain food, check nyo po 1 to 2 hours kung anong effect sa bloodstream. So, kung medyo bumababa yung blood sugar, okay. Pasok yun sa nyo, listahan. Oh. Kasi yun yung pinaka-best effective talaga is to know or investigate ano yung relationship mo sa food. Ikaw talaga yung mag-explore eh. Kasi itong sinasabi ko, kapag kumain ka nito, pwedeng tumaas sa'yo because may individual factor pa rin. Tama. Kumbaga, general lang to na, sir. Yes, general lang ito na according sa diet inventory ng DOST dito sa atin, ito ay mababa sa sugar. Pero in most cases or any cases, kapag kumain ka nito, possible mag-spike. Depende pa rin sa genetic mo or sa gamot mo or kung nag-i-insulin ka ba. Yeah, kung medyo mas malala na yung case nung Oo. diabetes, no, sir? And, syempre, work in progress to, di ba, Sir Mark? Depende sa journaling mo, kung tumataas, bumababa yung sugar, i-adjust ng mga nutritionist to over time. Yes. Tama ba? To, kaya hindi sapat talaga na 1 week lang na makakasama namin yung isang pasyente. So, if
mag-avail kayo ng program with me, Mm. dapat at least 1 month to 3 months. Yeah. Kasi doon natin naasikasuhin, no? I-calculate natin, to-check natin ano yung effect ng pagkain sa'yo. And tandaan nyo, ang pagkain, pwedeng gawing instant, pero yung kalusugan, hindi instant yan, di ba? Oo. Work in progress. Oo. Mm. Medyo ano lang talaga, time consuming lang na kailangan mo maglagay ng number ng milligrams ng sugar mo pag kumakain. Pero worth it naman yun kapag tumagal kasi ang diabetic o ang diabetes, lifestyle management. No, talagang makakasama mo ng matagal. Pero may mga cases naman po na naaagapan naman na bababaan naman yung sugar, then kakain ka na ng gusto mo. Okay. So don't worry po, hindi naman po habang buhay na kapag naging diabetic ka, yun na lang yung kakainin nyo. No, nakita nyo yung pagkain ko, medyo bland, medyo wala yung mga favorite nyo, less salt, low sugar. Pero kapag nag-stable na po yung sugar nyo at na-control nyo na yung mga kinakain nyo, pwede nyo na po isingit yung mga favorite foods nyo. Actually, Sir Mark, ako, sabi nyo, na-describe nyo yung meal plan as medyo bland. Personally, para sa akin, hindi eh. Ang dami pa rin masarap dyan, yung mga sauteed beef, Oo. tapos grilled na chicken, nandyan pa rin. Pwede mo pa rin ihawin yung bangus. Tapos hindi naman binawal yung kanin. So, I'm not sure ano pang hahanapin mo dyan. Ano talaga, syempre, kung umabot ka sa pagiging diabetic out of lifestyle, marami kang pinondong bad habits bago ka umabot sa point na yan. Kailangan din, para makabalik ka sa medyo healthy na status, magsasakripisyo tayo ng konti. Kaya nga sabi ni Sir Mark, susunod lang tayo dito and hindi naman siya habang buhay eh. Pag medyo na-manage na, pwede nang isingit-singit yung mga paborito. Kahit yung mga iba, hindi ganun ka-healthy. Pero mas maganda kung ma-maintain mo ng ganito lang to. Sir Mark, I guess ang hihingin kong advice sa inyo bago tayo mag-close, anong advice nyo generally on portioning? Kasi may iba dito, masasarap. Baka naman wasak ko na wasak, ang dami nilang kinain. Di ba? Hindi naman okay yun. Bali sa portioning kasi, ang pinaka-easiest way, no, yung isang malaking plato, sa typical household Filipinos kasi, kung titignan mo yung pagkain nila, 50% or more kanin eh. Correct. Tapos nakikita mo yung ulam, parang 1/4 lang. So babalik ka rin mo lang. Dapat yung gulay is yung pinakamadami, yun yung portion. Yun yung mga kalahati. Kalahati ng Oo. plato, platito man yan o malaking plato. Tapos yung 1/4 nun yung ulam, saka yung kanin. Okay. So, yun yung general Yun rule yung general natin. rule. Kasi hindi mo kailangan mag-quantity ng sobrang specific. Kasi mababaliw ka niyan eh. Actually, No? may mga iba, bad trip sila dun sa idea na kinakap yung rice nila. Oo, yung titimbang. Totoo. Ang gagawin mo lang is portioning kasi hindi mo naman madadala yung timbangan mo always. Kakain ka sa labas. Ang dadali mo is yung awareness, yung knowledge na kapag kakain ka as diabetic people, dapat ang unahin mo is i-portion mo muna kung ano yung dami ng gulay mo. Kasunod mo yung carbs mo, which is yung rice, patatas. Dapat 1/4 lang talaga. Tas ulam mo, 1/4 din. Kung bitin, yung ulam yung pwedeng damihan. Okay. Very good. Kung bitin yung kanin, damihan mo yung gulay. Yo. Sa una, mahirap lang kasi sanay ka maraming kanin eh. Hanap-hanapin talaga ng utak mo tsaka katawan. Totoo. Pero magtitiis ka lang for the first weeks or months, masasanay din yung katawan mo na mag-rely sa maraming protein kaysa sa carbs. Typically, sa mga nakita ko, mga kasabayan kong nag-dieta, nagbawas ng kanin, 3 to 4 days, medyo nagsisimula na silang maka-adjust. Diba? Oo. Oo, mabilis lang. Siguro sa younger people, pero kung talaga malakas ka sa rice dati, yung tipong 1 to 2 extra rice ka, unti-unti nabawasan siguro. Okay. Super dami nating natutunan. Ang ganda ng meal plan na present sa atin ni Sir. In fairness, hindi nakaka-depress dahil ang dami pa rin. Mabait pa yan. Mabait pa ako niya. Mabait pa yan. Pero siguro sa mas seryosong case ng diabetes, mas stricto na konti, no, Sir? So, tandaan nyo, ang health ay individualized, ang lifestyle ay individualized, and ang present na Sir Mark sa inyo, very general na meal plan. Kagaya nga ng sinabi niya, titignan natin kung hindi pa kayo nag-meal planning, kung ano magiging epekto nito sa mga markers nyo, sa testing nyo, tsaka sa pag-journal nyo. And depende sa pinapakita ng katawan nyo, i-adjust over time ng inyong nutritionist para bumagay sa individual na health status nyo. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with our partner in health, ang ating board-certified at licensed nutritionist and dietitian,
Sir Mark Vicente, nagsasabing stay happy, stay healthy, and see you sa next episode. Bye-bye!